Okay, so basically, this is the topic in differential calculus. Uh, the limits, theorems, and limits. Sa limits, we already know kapag sinabing limits, yan yung mga, there is a variable x approaching 2, no? So merong, etong mga hindi na kailangan tandaan yan dahil meron tayong calculator technique. Anyway, just a recap, pag sinabing L'Hopitas rule, we use this kapag tayo ay nagde-differentiate o kapag kumukuha tayo ng limit na nakakuha tayo ng indeterminate. So siguro magbigay ako ng example. Ito yung calculator technique, no? Anyway, sige, habang ito yung mga derivatives, algebraic functions. So 8 na to. 8 formulas for derivative, exponential 10, logarithmic may 3, then 19 kasama yung trigonometric. Kung isasama pa yung inverse at hyperbolic, 28 formula. Tanong ko, kaya-kaya ba yatin yan? Para sa akin, mahirapan tayo kami sa doing yan. Dapat alam natin gamitin yung calculus. Lalo't ang board exam is a multiple choice question. Anyway, pag sinabing slope of the curve, yan yung first derivative of the function. So ito, this can be explained na lang sa mga susunod kasi ito yung application yung maxima, minima, and time rates. Anyway, naulit lang ito. Okay, dito tayo sa number 1. At the point of inflection, ano daw ang x? Okay, dito sa number 1, let me share my screen. Meron ako dito doon pa rin, whiteboard. Then, wait lang natin ayan. Allow anyone. Then I will solve tayo, no? So, anyway, ito. Kapag sinabi kasi natin na first derivative, usually, i-ano ko sa inyo guys, no, yung pinaka recap or pinaka-review ng isang derivative. Paano ba nangyayari? No? Halimbawa, ito yung ating pinaka-graph. Then, let's say, ito yung ating pinaka point of o yung pinaka sinusoidal wave. No? Ito yung tinatawag natin na maximum point. Yung pinaka peak. Okay, ito yung pinaka tinatawag na max. O maximum point. So max. Max point. Okay, max point yan. Okay, ito naman yung tinatawag na minimum point. Minimum point. Okay. Okay, so ngayon guys, every time nagkakaroon tayo ng maximum and minimum point, yun yung nagiging first derivative natin. Kaya nga kapag gagawa ka lang table, ito yung max point. Diba? Meron tayong tinatag na max point eh. Ito yung minimum. Tapos may tinatawag na point of inflection. Point, lagyan natin ng POINT. Okay, so this is the maximum point and the minimum point. Okay, so basically ganyan na nangyayari, no? Tapos may tinatawag na point of inflection. So pag sinabing point of inflection, nangyayari yan kapag nagsi-second derivative ka.
Kaya ang tawag is point of inflection. Nag-i-inflect. Okay, that is inflection. Okay, point of inflection. Okay, so ngayon, basically, ito yung table natin. At maximum point, and dito yun. Minimum point, saka point of inflection. So basically, meron ka tinatawag na first derivative. Okay, first derivative. Ito yung tinatawag na second. We call this derivative. So let's say y prime, second prime. Ngayon, at maximum point, at first derivative, nagsisiro every first derivative. Ngayon, nagkakaroon ka lamang ng point of inflection at the second derivative. So, depende yun kung saan. Halimbawa, ito yung tinatawag kasi na point of inflection. Yung, yan mismo yun. O, ito mismo yung point of inflection. No? So, that is the point of inflection. No? Yung part na yan. Kaya, ngayon, from the point of inflection, kapag naman ang second derivative mo is negative, kasi yung pababa. No? Or from the maximum pababa, negative. Di ba? So maximum is negative. Di ba? Or ano na lang, sign na lang. Ngayon, ang minimum point is positive. From the minimum point, papunta sa point of inflection is positive. Ngayon, what is the point of inflection of second derivative? 0. Tandaan nyo, at the second derivative, the point of inflection is equivalent to 0. Okay, yan yung tinatawag na point of inflection. Okay, kaya dun sa part na to, the answer dyan is letter C. Nagiging 0, no? Okay, so number 2 naman, sabi niya sa number 2, a maximum point, the value of y to the second prime. Oh, kasi dito alam na natin, at point inflection where x, alam natin C. At maximum point, ano ang value ng y? Siyempre, at maximum point, kung titingnan natin doon sa ating pinaka-chart, dito sa number 2, di ba? So, sa number 1, sabi nga, letter C. Doon sa number 2 kaya, at maximum point daw, sabi, at maximum point, papunta sa negative siya. No? So, the answer is negative. That is letter D. Okay, negative. Kasi from here, bababa doon. No? Kaya negative. Okay, so sana nagigets. Okay, next. At second derivative is negative. The curve of is concave. O, pag second derivative daw ay negative. Di ba downward? Kasi the concave downward. Kasi if the sabi nga, if the second derivative is negative, the curve of y is equal to concave downward. Diba? Kung negative ang ating second derivative, ibig sabihin, pa downward ang ating curve. No? So, that is letter A. Okay? May tanong guys sa unang tatlong tanong? May question? Paki-thumbs up kung nagagets. Okay, nagagets naman, no? So, ano pa lang to? Theoretical. Mamaya may mga ano tayo. Yes, question. Okay naman. Ano makitanong? Okay, so ayos naman, no? Okay, sige, next. Balik tayo dito sa problem. Points of derivative which do not exist. Kailangan may papasok. Oh, how do you call the points of derivative that do not exist? Tandaan nyo, when the first derivative is equal to 0, if the first, kasi di ba pag nag-dy over dx ka,
equivalent to 0, pwedeng ano yan, minimum or maximum point. So therefore, yung stationary points refers to the minimum. While maximum, yung stationary points refers to minimum, maximum, and inflection points. So therefore, kasama yung minimum and maximum. Letter D ang sagot. Diyan sa number 4, no? That is letter D. Ay, sana ba ako? Ito ay letter A. Downward. Yung number 4 is D. Para alam niyo yung sagot, no? Okay, next. Yun natin susunod na tanong. Ito, limits na sa wakas. Limits. Guys, ito, pwede mong indirekta. Total, hindi pa naman yan, hindi pa naman yan L'Hopitas. Ibig sabihin, limit if n is approaching to 2. N papalapit sa 2. So basically, kung titignan mo ito mabuti, meron kang x squared minus 16. Mamaya ikaka-calculate natin yan. No? So yung usual solution, sinasubstitute lang. Ngayon, kapag nakakuha ka ng indeterminates, kakakukuha ng L'Hopitas rule. Okay. At anyway, ito yung x minus 4. So basically, magiging 2 square. Substitute lang. Minus 16. All over 2 minus 4. So basically, ang lalabas dyan, kung di ako nagkakamali, is what? Negative 12 saka negative 2. Kaya lalabas dito is what? 6. Okay, so yun yung commonly yun ang nagiging sagot, no? Okay, so ngayon guys, sa calculator, regardless no kung yan ay indeterminate or hindi, pwede mong gamitin sa calculator yan. Ngayon, paano sa calcu? Ito, i-demo ko. Sa calcu, ganito. Okay, tingnan nyo mabuti. Lagi ko lang eksakto, alpha x squared. Sana nasusundan ako. Minus 16 all over alpha x minus 4. So, gagawin mo lang is calc button. Tapos approaching. Pag approaching, either 2.0000, kahit ilan yan pwede, or 1.99. So, lalabas dito is 6. Or gusto mo, pwede rin 5.99 or 1.99. O pwede rin 9999999. No? So, 6 din ang lalabas. Okay, question guys. So, sa calc laging gano'n, no? Use the calc button. Yan ang pinaka-calc. So regardless yan, hindi ka na mag-L'Hopitas. Kahit mapa-trigonometric. Pakita ka kung nakuha yung Caltech ng limits. O isa pa, no? May mga limits tayo dito eh. Ayun. O what is the limit? O ito guys, kung titinan ko, approaching to infinity. Sige, solve ko muna mano-mano. Ano ngayon? Limit. Saan nga ba yun? Ayun. Cos 1 of y. Limit. Cosine of 1 of y. So meron kang approaching to infinity. Limit. Tapos n approaches to 2. So basically ganito nga mangyayari, no? Kung cosine 1 out of y ka, ang gagawin lang natin diyan is siguro pinaka solution ko diyan is since approaching to infinity pala, sorry. Kung ang infinity yan, most likely ganito yan eh. Cosine 1 out of y or infinity. Okay, ano ba ang 1 over infinity? Sige nga, tanong natin isa-isa. Alam ni Cristel to eh. Cristel, ano ang 1 over infinity?
Ayun, sige tingnan. Yes, tama, no? Any approaches to infinity is infinity. Pero tandaan nyo to guys, ang 1 over infinity ay laging equivalent to 0. Kasi ang 1 over 0 ay, ang tawag nga dyan is an indeterminate or kaya minsan nilalagyan ng ganito. Kasi ibig sabihin yan, indeterminate. No, indeterminate yan. Hindi mo matukoy. Kaya nga tayo nagdi-derivative para maiwasan ang indeterminate. No? Or undefined. Di ba? You cannot determine. Kaya kung titingnan natin guys, automatically, meron tayong dun sa problem, sa number 2, ito yung number 1 problem na limit. So, cosine 1 of 0. So, mangyayari, cosine of 0 na yan. And if we will solve the cosine of 0 in our calculus, kung di ako nagkakamali, the answer ay magiging ano, ang magiging, kung di ako nagkakamali, that is 1. Kasi cosine of 0 is 1. So therefore, the answer is 1. Nakuha ba guys? Did you get it? Kindly thumbs up. Okay, ngayon kung gagamit naman ako ng calculator, ganun din. Pero make sure naka-radian mode. Mode radian. O, laging ganun ano. Shift mode. Kailangan, com ko muna. Shift mode. Punta ka ng 4 radian. Tapos, lagay mo dito cosine. Lagay mo, wala namang y, so x pwede. Alpha x. Then parenthesis, shape solve function. O ano yung x? Anong infinity by the way? Ganito guys, di ba? Sa ano, pag large number, ilagay ko dito guys sa calculator. For example pag nag-limit ka sa calculus, halimbawa, halimbawa lang to, no? If x approaches to 5, pwede mong ilagay sa calculus, dalawa. Pwedeng 4 point, kahit ilang 9 pwede, basta as long na hindi siya eksaktong 5. Opo, pwede yan. Pwede rin na ganito. Pwedeng 5.01. 0, 0, 0, 0, 1. Pwede yan, no? Paano kung x approaches to infinity? Okay, pag sinabing x approaches to infinity, ang lalagay mo lang dyan is large number. Okay, large number, no? So, halimbawa, example niyan, lagay mo dito, 99,999. 999. So, yan yung ano, yan yung example. Kaya, kapag gagamit ako ng calculus yan, di ba, ang limit, kung titinan ko sa calculus, okay, limit is cosine of 1 over y. So basically, ang nangyayari ay ang ating x is approaching to infinity. Okay, ang gagawin ko na large number is 999. No, tingnan natin sa calculator. Okay, so gagawin ko dito, di ba, nagtanong na siya, calc. So 999 lalagay ko. Okay, so wait lang natin. No? Yan, naka 0.0. Ulitin natin. Cosine 1 out of x.
Nasa 1 na siya, no? Okay, untian ko lang para mas konti, no? Cosine, 1 out of x. Pwede yung lagay ko dito, 9999. Calc, naka-region ako. O 1, ayun, sakto. Sakto pala, 1. Yan ang sagot ko. Nakuha ba, guys? Nakuha ba? Ano nga, thumbs up. So, nakuha naman siya, no? Yun yung tinatawag nating limit, technique ng ano yan, ng mga limits. Na hindi ka na gumagamit ng L'Hopitas. Okay, tingnan natin. So, the answer is 1. O, ito, kagaya nito. Ah, the function y, x minus, ito naman, pag sinabing discontinuous, yan yung indeterminate. Tandaan nyo dito, guys, no? Pag sinabing discontinuous, yan yung nagiging indeterminate ka. Halimbawa, meron kasing ano, tinatawag sa ano, yung tinatawag na one-sided limit. Discuss ko lang ito, ano. Kunwari, recall pa, yung tinatawag natin na one-sided limit. Sa one-sided limit kasi, lagyan natin na one-sided limit. Okay, one-sided limit. Okay, so one-sided limit. Okay, ito yung for example yung pinaka-graph. Laging discontinuous tayo. Halimbawa, ito yung graph. Parang may naputol. Okay, nangyayari yan guys kapag nakakuha ka ng indeterminate. Halimbawa, pag sinabing indeterminate, limit, ito lang example to guys. Kukuha ko ng ano, let's say limit x approaches to 2. Wherein dito, mapapansin nyo, let's say, -2. Ngayon, kapag sinasubstitute ko to dito, dyan sa part na yan, x minus 4, saka x plus 2, pag direkta substitution ko yan, magiging ano yan eh. Ito, -2 minus 4 divided by -2 plus 2, 0. Ayan guys, no? Dito, pag nagiging indeterminate to, kasi guys, if you notice, hindi naman pwede na maging 0. Any number multiplied by 0 is indeterminate. Kaya since indeterminate siya, we undefined, gagamit tayo ng, ang tawag doon na maaaring na discontinuous. So at if x is equal to 2, discontinuous siya. No? Kasi kung titingnan mo ito guys, kung gagawa ka nga ng graph malalaman mo yung ano, yung pinaka itsura, no? Ng if x and y, no? Okay, halimbawa, if x is equal to 0, siguro lagay natin ano, let's say halimbawa, -2. Alam na natin, di ba? -2. Ang y ay indeterminate. Kasi hindi pwede. Let's say, -1. Kung -1 to, pwede. -1 minus 4, -5, -5, no? So, -5. Now, kung the rest, kung ang x naman ay 0, so ang y naman is 0, -4, divided by 2, -2. So, kung magiging 1 naman ako, -3, -3 divided by 3 is -1. At kung 2 naman ang gagawin ko, 2 minus 4 is -2.
magiging negative 2 to negative 0.5. So makikita natin yung graph, no? Ngayon, itong negative 1 and 5, tuloy-tuloy lang yan. Makikita niyo yung tuloy, ano, ito yung negative. So, nandito yung isa. Let's say, nandito isa, nandito yung isa, nandito yung isa. Okay, maaaring nandito isa. Makikita natin yung graph. Pero pagdating sa negative 2, putol na siya. Ngayon, pag negative 3, meron na ulit. Kasi yung negative 3, ano yung negative 3? Kapag kinuha mo yung negative 3, negative 3 minus 4, negative 7, divided by negative 3, negative 1. So, magiging 7. So, maaaring nandito na yung kalugtong niya. O, nandiyan yung kalugtong niya. So on and so forth, tapos tuloy-tuloy na yan. No, tapos ito na yung graph. Baga ito na yung magiging graph. So, nakikita niyo, discontinuous siya at 2, at negative 2. Okay? Did you understand the concept of discontinuous? So, magbigay ako ng example na may Elopitas. Hindi ko lang alam kung meron dito. Check ko nga. Kasi ano na agad eh. Sige, magbigay mo lang ako ng example ng may Elopitas, no? Bago ito. Example siguro, this is the one of the example that I can give using na may tinatawag na L'Hopitas rule. Wait lang ha. Looking for a good example. Okay. Okay, so halimbawa ito, 3x raised to the 4. Limit. Okay, limit x approaching to infinity. O paano to atakihin? Okay, tapos 3x raised to 4. Okay, minus 2x squared. Plus 7. Okay, divided by 5x cubed. Okay, minus o plus x minus 3. So, if we will substitute the infinity, so ano sa tingin nyo magiging kalalabasan if gagamit ako ng infinity? Kasi guys, ang matitira pa rin dyan kahit anong gawin natin, that would be infinity over infinity. No? Pag sinabsit mo yung infinity, lalabas pa rin dyan is infinity over infinity. So dito, ibig sabihin, gagamit ka ng L'Hopitas rule. Kasi kahit isubstitute mo to, 3 infinity. Tapos may infinity dito, infinity, infinity, indeterminate yan. So gagamit ako ng L'Hopitas rule, ibig sabihin ng L'Hopitas rule. Kailangan L'Hop, mayroon lang isulat. Kailangan L'Hopitas rule. Ano yan? Ano yan? Hospitals. O Hopitas ang yan eh. Pero L-Hospital o L'Hopitas. Mayroon ka pa dito apostrophe rule. Kukuha ka ng derivative, numerator and denominator, para ma-avoid yung ating infinity. So magiging ano to, 12x cube minus 4x. Okay, so magiging ano yan? Divided by 15x square plus 1. Okay, tapos niyan, derivative ulit ng derivative. Magiging 36. Kasi guys, ito, pag pinalit ko, infinity pa rin yan eh. So hindi pa rin pwede. Kumbaga sa ano, indeterminate pa rin. Undefined. So derivative ulit. 36x squared
Okay, 36x squared minus 4 divided by 30x. Eh ano pa rin yan guys? Infinity pa rin yan. Kasi kung makikita nyo, undeterminate pa rin yan. Kasi hanggat maaari, hanggat may infinity ka, infinity pa rin yun. Therefore, ang mangyayari, i-derivative ko ulit, magiging 18x na ito over 30. Or something like 72 pala, sorry. 72x kasi derivative all over 30. Ngayon, ganito guys, no? Since dinivide na natin siya, 72 divided by 30, since infinity pa rin, ito, or something, since ang x natin is infinity, magiging ganito siya pa rin. So 72, infinity, divided by 30, still infinity. Kaya lalabas dyan, infinity pa rin. Kaya ang answer dito is infinity. Okay, question. Naintindihan ba yung tinatawag natin na L'Hopital's rule? O medyo kaya naman. How about the others? Duldula, kaya naman, no? Si ano, andito si Chloe, no? Chloe, naintindihan mo? Andiyan ba si Chloe? Nagets naman, no? So basically, gano'n ang ginagawa, no? Eh sa calcu, pwede ba yan? Yes, pwede yan. Kailangan lumabas yan large number pa rin. So paano? Anong gagawin natin? Ito, lagay na ito, 3 alpha x raised to 4 minus 2x squared. Diba? Alpha 2x squared plus 7 divided by 5x cubed. So alpha x plus x minus 3. So basically, ganyan ang gagawin. Ikakalkul lang ito. Large number. Pwede 99,999. Ngayon dapat large number pa yung lumabas. O, di ba? Since ang lumabas ay large number, infinity yan. Ang ibig sabihin yan. Kasi wala naman lalabas na infinity. So pag lumabas ay malaking number, ibig sabihin infinity. Okay, guys? Question. Nakakuha ba? Pakiano nga, thumbs up kung nakuha yung Caltech. Oh, alam kong infinity na yung sagot dyan, no? Kasi large number, no? Okay, so going back with ito, problem number 9, a distance travel body travels is a function of time and defined as x sub t, 18t plus 9t squared. Actually, pag sinabi nating velocity, baga ano yun dx over dt. So, kailangan natin i-translate, no? Diyan na yung mga application ng, kahit hindi pa naman time rates. Pero kahit pa paano ay nagkakaroon na tayo ng bago tayo mag-derivatives, no? So, balik tayo dito sa part na to. Ay, saan na ako ngayon? Dito na ako sa part na to. So, dito tayo sa next number. A distance body, x sub t. Kasi guys, ganito mathematically. Alam natin ito yung equation. Pero dun sa problem, ang sabi dyan, a distance travels, pwede ata ako dito magano. Parang pwede ata dito. Ayun po. Pwede nga dito. X sub t, ay pwede nga. X sub t is equivalent to 18t di ba? Plus 9t squared. Okay, sabi, what is the velocity? Pag sinabi kasing velocity, ang ibig sabihin kasi niyan, guys, is what? You are pertaining to the speed. Di ba? Or, hindi siya pala speed, velocity yan, no? So, since velocity is the first derivative, alam niyo ba ang velocity? Kung natatandaan nyo ang calculus-based physics, ang velocity
yan yung change of ano eh. Di ba pag rate of change yan eh, parang makikita natin ang velocity is the first derivative of the distance. Kapag di-differentiate mo yung derivative ng distance. So therefore, yan yung kumbaga sa ano, first derivative of the distance. First derivative. Ayan, para malinaw. Kaya pwede ko masabi, yan ay tungkol sa, what do you call this? Uh, sa tinatawag natin na velocity, ang gagawin natin dito guys ay ganito. That is dx over dt. Okay, kukunin ko yung derivative dito of the x. Magiging 18 plus 18t. And then, usually guys, makikita nyo rin na saka ko magsasubstitute if t is equal to 3. So, magiging 18 plus 18 times 3. Kaya ang magiging lalabas sa tanong dyan is, the answer is, kung di ako nagkakamali, 72. So, yun yung tanong. Yun ang sagot. 72 linear unit. Kasi yan ay meter per second na lang. Linear unit na lang per unit. Or the answer is 70. Okay, question guys? Na tanong, naintindihan ba? Na-gets ba guys? Yung sagot no? Okay, so pwede yung ano, kopyahin. Okay, so i-clear lang natin. Ay, aha. Sige nga ba yung clear? Wait lang Okay, question. Sige. Anong tanong? Kita ba? Tingnan, wait lang. Ano na? Ay, oo, wala. Oo, mali yung nasa choices. Mm. Mali sa choices, no? Kasi 72 ang sagot. Ang answer dapat niya is 72. Edit ko lang. Okay, 72. Buray lang natin. So, lagyan natin dito sa choices ay 72. Mali lang yan sa choices. Ay, sorry. So, saan na ba yun? Lagyan lang natin 72. Okay, so mawa ito. 71, 72. Ay, lagyan natin, no? 72, 73, 74. Okay, so ganoon lang guys, no? How about number 10? Ito, dito na tayo guys, derivative. So, masaya, derivative, no? So, dito ko sulat para ano? Tawag dito. Sabihin, ito, clear. Okay, saan nga ba yung clear? Ayun. Ba't ayaw? Ay, iba to. Iba pala to, sorry. Ito yun. Okay. Sunod ko lang ha. So dun sa ano, sabi dito, if y is arctan ln x, y is equivalent to arctan ln x.
O, yan yung loan. Ano daw yung arctan? O yung ano, no? Ang hinahanap dito kasi is what? Find dy over dx. Ano daw yung y prime? O yung ano, no? Pero binigay yung x, ha? Kunin ko muna yung y prime. So, pag isolve ko yan, guys, alam natin na ang y is simply arctan lx. Galing yan sa ano, di ba? Kung napapansin nyo. Kung alam niyo yung derivative of tangent of x with dx, inverse tangent, uh, -1, ay sorry, okay, tan u, okay, so ang derivative niya, kung di ako nagkakamali, is 1 plus 1 plus u squared. Okay, and then du over dx. So yung du over dx. So basically ganyan, no? Yan yung isang derivative. Tapos yung isa pa, ito yung unang forma ang gagamitin natin. Dalawang derivative kasi ito. Kung nalala niyo yung isa, ano yung isa? D over dx. Oh, okay, d over dx. Meron ka pang lnu. Oh, anong derivative ng lnu? Ang derivative ng lnu ay yan. Ito nagkakamali. D over dx. Okay, all over ln of or all over u. So yun yung dalawang formula lang gagamitin natin. Ngayon, para natin solve yan, since ito yung y natin, kukunin ko yung derivative. So therefore, using this formula, ilalagay ko na dito, no, 1 all over 1 plus. Yung ln x ang magiging u ko dito. So magiging u ko dito is ln x. Ngayon, para madali, kunin ko na yung derivative ng tawag ito, derivative dito. Okay, ang derivative dito, guys, ng ln of x is 1 out of x dx. Kaya sa substitute ko na lang ito mamaya, no? So by u squared, ang u squared kasi is ln x squared. O, lagay ko ng parenthesis. Ln of x squared. Tapos pupunta ako dito. Derivative is 1 out of x. Then, as you can see, pwede ko lang i-substitute. Since dun sa problem, ang sabi dito, x at x is equal to, okay, sabi dito at x is equivalent to 1 over e. So, pwede ko lang ipalit. No? So, ngayon, by using that concept, so magiging ganito na siya. 1 all over 1 plus ln tapos 1 over e. Ipapalit ko na yan eh. Tapos e-square ko yan. Di ba? Tapos, naka-bracket to. Then 1 over 1 over e.
Then basically, ang mangyayari, guys, recall nyo yung ano, naalala nyo ba yung ano? Di ba kapag ganyan, sa logarithmic, di ba? Ang nangyayari ganito, hindi gaganitoin ko siya. No, 1, ito, reciprocal na to magiging ina to. So, e times 1 is e. Di ba? Divided by. Kasi to reciprocal to 1 plus. Ito guys, di ba naalala nyo sa ano? Trigo. Ln of 1 minus ln of e. Then, naka-square. Okay, so yun yung mangyayari. Then, yung ln of 1 naman natin, ang mangyayari ulit dyan, 0 ang ln of 1 eh. Tinan nyo guys 0. Ito naman is 1. So, 0 minus 1 is ano? Negative 1. Negative 1 times negative 1. Tawag ito? 0 minus 1, tapos negative is positive 1. So, e is equal to 2. Kaya lalabas sa sagot. That is e over 2. Yun yung pinaka-sagot. Yan yung magiging derivative natin. dy over dx. Or kung gusto mong ano, eksakto talaga, ay ito ang sagot niyan. Kapag kinuha mo yung e, for example, pag kinuha mo yung e, kita mo yung calculator ko. Okay, pag kinuha ko tong e, usually, di ba, e is e raised to 1 lang. Kasi e times e lang yan eh. Divided by 2. So, lalabas is 1.35. So, yung pinakasagot mo is, ano yun? 1.3591. So, 1.3591. So, basically, ganyan. Kaya, yan yung answer mo. 1.35. Ngayon ganito guys, question. Maano ba? Kamusta? Mahirap ba? Kamusta naman langit? Nuggets ba sa math? Michael Jan. Okay. How about you, Derens? Kamusta naman, Derens? Ano naman? Nakakasunod ba? Sa'yo, ano, ikaw, Miss, ano, Yudasco. Okay naman. Okay, sige. Si ano, si Chloe. Nakakasunod ka, Chloe. Okay naman. So, pero guys, pwede to sa calculator, Halimbawa, yung problem na ito. Kung ako sa inyo, kakalkyo ko na lang. Di ba guys, pag kinalkyo ko to, ang gagawin ko, shift ddx function. O, tingnan nyo guys calculator technique, paano ko ilalagay ito sa calcu. Shift ddx function, tapos yung arc, ibig sabihin inverse tangent, ln of x, alpha x. Maglagay ka ng parenthesis. No, pagkatapos, maglagay ka dito sa x, maglagay ka ng 1 over e. O dilagay mo lang dito e raised to 1. Dapat ang sagot dito is yung nakuha natin kanina. Yung ano dito, yung ito. Dapat 1.3591. Check natin. So pag nilagay ko ito, in-equate ko syntax error, ibig sabihin ayun, isa pang parenthesis. So yan, parehas. O di ba yun yung sagot ko? O tingnan nyo guys, 1.3591. O mamili kayo. Ang tanong ko ano sa board, anong gagawin nyo? Magaganyan pa ba ako? Syempre hindi na. Magaganyan pa ba kayo guys sa board? Okay? Anong mas kayo kung ikaw Miss Cristel, kung ikaw wala sa board ka, anong gagawin mo? Magka-calcu ka or manual? Caltex tapos na yan, 'di ba? Wala ka na yung ginawa natin ilang, 'di ba? Medyo tumagal.
So, ito, at least, pwede yung gamitin yung calculator. Walang problema ang, no? Eh ngayon, ito, paano yan? Yung makagaya niyan. Pero ito, kasi, minsan may mga, hindi naman lahat, although nasusolve ng calculator, kagaya nito, no? Eh, ang tawag dito is implicit representation o implicit. Pero isagutan natin, no? Tingnan natin, baka makuha ng calculator, no? Pero I think hindi siya, no? Ano yan? Ang nakalagay dito is ln of y. O sasagot ako muna, ln of y. Tapos, parenthesis, plus ln of y. Okay? Is equivalent to ln of x. Find the y prime. No, hinahanap dito yung derivative. So usually pag ganito mga implicit differentiation to. Okay, so kapag ganyan guys, ang ginagawa ko diyan dahil ito ay plus, recall niyo yung logarithmic law na kapag yan ay plus, mumultiply nyo lang. So gagawin ko lang itong ln of y. Okay, ln of y parenthesis then y. So ganyan guys, no? Then bracket or brace, then ln of x. Then after that is after nyo makakuha yan, mawawala yung ln. Kasi pares mong i-erase sa iyan. So pag erase mo sa i, magwa 1 to. Kaya ang matitira is ln of y. Then y is equivalent to x. And since we are pertaining to the value of ln of y, kailangan natin, ito kasi may derivative guys eh. Itong ln of y. Ln of y is equivalent to x over y. Pero pwede dito mamaya, pag magkakalculate, magsasubstitute ka lang ata. Mamaya, iyan natin. Okay, so ngayon, ang gagawin ko dito, derivative. Okay, question muna bago ako magpatuloy. Wala kayong tanong dyan sa part na yan? No questions at all? Walang tanong. Sige, no. So, since walang question, so I assume na naintindihan to part na to. Ang gagawin ko is i-derive. Ito kasi yan, ang rule natin dito, pwede ko lang gamitin yung LNU na derivative. Okay, if you take the derivative of ln of u, ang lalabas is du over dx. Du over dx. Di ba? Over u. So basically, ganyan ang nangyayari. No? Now, eto guys, alam niyo ba ito, ano to eh? Naalala ba yung quotient rule? Ito ay v. So dalawang derivative yung gagawin natin, no? Yung isa naman, ito yung first, yung second na gagawin natin, itong VDU, yung VDU minus UDV all over B squared. So yun yung pinaka solution. So pagkatapos niyan, yun, alam na natin yung gagawin natin. So di-differentiate ko both sides. Okay, the derivative of ln of y. So dito na yan, no, para mas malaki. D ln of y. Tapos yung isa rin, yung derivative ng ano yan? X and y.
So, equivalent siya sa derivative of x and y. So, usually ganito. Pag kinuha ko yung derivative ng ln of y, babalik ako dun sa dy over y. No? That is dy over y. Equivalent to, so gagawin ko lang y, derivative of x, minus x dy all over y squared. So basically, ganun nangyayari. No, yun yung tinatawag na quotient rule. Na kung titignan ko, ngayon, pag nakuha ko na yan guys, what we're going to do, siguro pwede ko nang ma-simplify. Pwede kong multiplied by y muna, both sides. Or siguro y squared, tapos saka natin pagsamahin, no? Ito magiging y squared dx. Ano ko muna, kinulas multiply ko. Minus xy dy. Tapos tingnan natin kung may common. Okay, equivalent to y squared dy. Okay, may common na, guys. Anong common? Yung pwede mong kasi kailangan natin i-simplify. Common sa kanyang lahat ay what? Kung hindi ako nagkakamali, common sa kanila ay y. So, para matanggal yung y, no? Para mas masimplify natin. Kaya kapag kinuha ko yan, magiging y dx minus x dy is equivalent to y dy. Okay, pagsasamahin ko yung mga dx and dy. So, lilipat ko sa kabila itong x. Kaya lalabas dito, guys. Ito magiging y dx is equivalent to magiging yan, x plus y. Kasi lalabas yung dy eh. Okay, dy. Ngayon, ay nahanap is the first derivative. Okay, paano ko kukunin ng first derivative? That is simply dy over dx is equivalent to magiging ang dy ko is x plus y. Tapos yung aking dy is what? Kumbaga sa ito ay magiging y. Kaya ito na yung answer natin. Oh. Guys, nga, thumbs up kung naintindihan. Anong part yung may tanong? Nagets ba? Or medyo mahirap? Nagets ba? Did you get it? Sige, very good, no? Ngayon, kung ikakaltek natin yan, actually, pwede naman, based doon sa kung titignan ko yung pwede naman siya, pero magsasubstitute tayo ng value ng y. Okay, try nga natin kung po pwede. Kung hindi talaga pwede. Sa Caltech, subukan natin. Ito yung tanong. ln, tapos ln of y. Sa calculator to guys susubukan natin kung po pwede ba siya. Plus ln of y. Kung pwede ba sa isang implicit differentiation. Is equivalent to ln of x. Okay, ang sagot dun sa dy over dx natin, ito let's say ang sagot dito ay ito ang sagot dy over dx, gaya ng sagot natin kanina, meron tayong y all over x plus y.
So, yun yung sagot. Ngayon, titingnan natin kung yan ba ay, kumbaga sa ano, kung yan ba ay, what do you call this? Pwede sa calculator technique, no? So, siguro, maglagay ako ng value ng y. Let's say, ang value ko ng y ay 2. Tapos yung x ko ay 1. Kaya kapag sinubstitute ko ito, ah, ito ay magiging 2, 1 plus 2. Tingnan natin sa calculator kung po pwede. So magiging ano yan, 2/3 or 0.67. Kaya lalabas dyan is, dapat lalabas sa dy over dx mo is 0.6667 approximately. So ito yung dy over dx. Yun dapat yung lalabas kapag nagsubstitute tayo. So paano yung gagawin natin? Okay, so let our calculator solve. So syempre, mag-ddx function ako. Pero guys, ganito ang gagawin natin. Babalik ko sa tanong. Ln. Tapos ln of 2. Kasi wala naman tayong ano, di ba? So, nagsubstitute tayo, y is equal to 2. Pag hindi pwede, ibig sabihin hindi kaya. No? So, okay lang yun. No? ln, okay. So, nakaganito siya. Parenthesis. Yan, kasi minsan nagkukulang sa ano eh. Okay, plus ln of 2. Tapos magma-minus ako dyan minus. Doon maglalagay ako ng ln of x. Okay. So, pag syntax error, ibig sabihin, lagay ko 1, no? Kulang sa parenthesis. Okay, so, ayun, tingnan natin. Ang naging lumabas sa sagot is -1. So, ito ay, check natin. ln2. Kasi misa sa parenthesis lang eh. ln2 minus ln of x. Okay, so ito ay 2. So, hindi nagtutugma kasi nga implicit. Dito lang sa part na ito, hindi, no? Pero try natin, Kailangan, baka nasa loob yung ln. Kaya dapat may parenthesis tong ln. Wait lang, Okay, ln. ln of 2. Okay, o kaya, i-ano ko muna sa ano ba yung ln of 2? Kasi baka nalilito yung calc. 0.6931. So, halimbawa, 0.6931. So, ilagay ko ln 0.6931. Check natin. Pag hindi, so hindi kaya. Plus, ano to ln2. Tino ko nga ang value nito. Ayan, negative 0.6. So, ganun yung ano niya. Kaya lang, i-double parenthesis ko shift ddx function, ln2. Okay. Tapos, lalagay ko sa labas yung ano. Pag ayaw, ibig sabihin hindi pwede. ln of 2 minus ln of x. Then, equivalent to 1. So, yun, guys. Hindi siya pwede talaga. I think medyo, pag implicit differentiation, mahirap siya. Applicable lang siya pag mga first derivative. Okay, guys, naintindihan? So, at least nakikita natin, no?
So, clear na lang natin to. Doon tayo sa pangatlo. So, tama. Ayun, yun yung sagot natin. Ito guys, kagaya nito, kakaltik ko na lang yan. O yan, kagaya ito, pwede to. O, find the y prime is equal to 0. So, ibig sabihin, ano daw yung x? Kung 0 ito guys, alam naman natin na kung kukunin ko yung derivative niyan, shift ddx function. Kumbaga sa ano, kung alin ang mag-0, iisa-isain ko sa choices, yun ang sagot. Tandaan niya, so 2x plus sine 2x. Okay, kung ilan niya mag-ano, halimbawa, ang sagot ko dito is 90. Kapag nag-0 yan, yun yung magiging answer. Ay, degrees to guys eh. So dapat convert ko muna yung 90 sa pi over, or isi-shift ano ko muna pala, shift degree. Or, ito tama, i-region na lang natin. Ito ko ulit shift ddx function, 2x plus sine 2x. Okay, so kahit anong values ng ano, let's say, sabi dito, what will be the value of x? So if ever, ang magiging value ng x natin, let's say 90. Or simply, siguro, ang gawin natin, 90 times pi over 2. Kasi 90 times pi over 80. Di ba? Pi over 2. Kailangan iaano ko. Negative pi over 2. Gawin natin radian. Ayun, nag-0. Question. So bakit kung siniro? Kasi dito, mapapansin nyo, etong y prime, ang ano kasi niyan, di ba? Pag minay prime mo yan, magiging ano yan? 2 na lang. Ito yung mathematical explanation yan. Ito, kapag kinuha mo yung derivative, magiging ano to, magiging, wait lang Asa na yung ano? Ayun. So magiging ano to, magiging plus 2 cosine 2x. Now, by inspection, alam naman natin na kung nagiging 0 yan, plus derivative, so magiging 0 to. Basically, ang mangyayari, di-divide ko muna to by 2, di ba? Divide by 2, divide by 2. Okay, so magiging ano yan? Magiging cosine 2x is equal to negative 1. Ito kasi lalabas dyan. Manual, no? Cosine 2x is equivalent to negative 1. Now, kapag kinuha may negative 1, most likely, ito, kapag kinuha ko yung 90, 90 is cosine 180. So, substitute mo lang, ang cosine 180 kasi is negative 1. So, tama, 90 degrees. Okay? Question? Naintindihan ba, guys? Did you get it? Paki-ano nga, paki-thumbs up kung naintindihan to part na to. Sige na. Paki-ano nga, okay, naintindihan naman. No? Okay, next example. Ito, slope, guys. Dito na tayo sa mga slope. I think ito na yung last na topic ko, no? Kasi susunod is application na. Maxima, minima. Pero ito, bigyan ko kayo ng pinaka magiging ano dito, no? Kasi ito is topic sa what do you call this? The analytic geometry or something like related doon, no? Okay, so dito na tayo. Ay, nawala. Okay, meron pa pala ditong second. Okay, siguro hanggang 15, problem 15 na lang. Tapusin ko lang itong find the slope. Kasi susunod problem solving na. Saan yun? Ito.
Dun sa problem, based sa problem, sabi, find the slope of x squared y. So kapag sinulat ko ito, x squared y is equivalent to 8. Ano daw ang slope at point 2, 2. Ngayon siguro i-graph natin para makita natin analytical geometry. Pwede kasi mangyari dyan, ito ay y is equivalent to 8 all over x squared. O, yun yung mga magiging pinaka-formula, no? Ngayon, kapag dinifferentiate ko to, pwedeng pinakamadaling paraan dyan. Gamit na lang ako ng power formula. Yung itataas ko to, magiging x raised to negative 2. Tapos saka ko di-derivative. Pag derivative ko to, y to the prime, okay, yan na kasi magiging slope. Tandaan nyo, ito na yung tinatawag natin na slope. Pag ginamitan mo ng first derivative. Okay, yan ang pinatinatawag na slope. So magiging negative 16 kasi iba multiply ko 'to x raised to negative 3. Oh, yun na yung kaya kumbaga sa ang dy over dx ko or the slope o yung tinatawag na m. Yan din yung m guys. Kung naalala niyo yung slope, yan yung m. That is the m. So equivalent to negative 16 x cubed. O yun ilalabas. Okay, question? Bago tayo patuloy. Okay, pwede yung charger. So, charge lang natin itong aking phone. Kaya itong aking laptop. Okay, so anyway, yung mga exam nyo dito is face-to-face Mamaya i-announce ko kung kailan. Negative 16x cubed. So basically, yan na yun. No? Ito din slope. Ngayon, anong susunod dyan? Saan daw dumaan? Sa 2 and 2. So usually curve. So para kung dumaan dyan, so pwede mo yung ilagay negative 16 all over 2 cube. Magiging negative 2. Kaya ang slope mo dyan is negative 2. Diba? So kung check mo nga dun sa ating negative 2. Ay, saan na ba ako yan? Ayan, mali lang tong choices So the answer is negative 2. Baguhin ko nga lang to. Mali yung mga nandito. Let's say 2, negative 2, 6 kunwari, then negative 6. Okay, so guys, 2 ang sagot, no? Okay, question bago tayo magpatuloy. Question. Okay, ganito. Paano kung ayoko mag-solve? Guys, di ba rule, alala niyo yung rule ko, yung sinabi natin nakaraan. Ano sabi ko, guys? Alala niyo ba? Na kapag dumaan sa point, substitute lang. O kagaya niyan, hindi na ako magso-solve diyan kasi ito, find the slope. Parang ang niyan, alam ko na curve na curve. So ang tansya ko diyan ganito. Ang tansya ko kasi diyan ganyan. Kapag ginarap mo ito. Bawa ito, x squared. 'Di ba? Kung i-ano mo to, i-analytic geometry mo. 8 over y. Parang yan. Alam natin curve yan. Ito guys, dumaan. So, ibig sabihin, pwede kong i-substitute yan. Pag nag-equal, sige, isa ko sa choices. O sige, titignan ko, no?
find the slope, no, of usually ganito. So sabihin natin 2 and 2. So tama, equal naman, no? Kaso ang hinahanap is slope, no? Pwede ko ilagay dito is y minus 2 kung nare-record yung analytic geometry. Ito yung isang paraan, no? Is equivalent to m x minus 2. O, yun yung isang paraan. Etong slope natin sa 2. So actually, malalaman mo yung equation nito eh. Kung totoo, 2x, di ba? Negative 4. Ito is equivalent to tawag ito, y minus 2. Kaya kung gagawin ko na ng equation to, magiging ano ito eh, 2x plus y o minus y. So, negative 2. Yan yung magiging equation yan. So, ibig sabihin, dito siya nag-tangent at a point. No? Anyway, ano lang naman to, karagdagan. Pero usually, ganun guys, pwede mong i-substitute. At pag nag-equal, yun na yung magiging sagot, no? Kasi usually, pag kinuha mo tong y prime, di ba? Yun na yung magiging sagot, y prime is 8 out of x squared. O, di ba? So, kung ang y prime ko ay 2, dapat mag-equal yan. So, 8 divided by 2, 2 squared, di ba 2 parehas? Okay, question? Ulitin ko ulit, no? I-clear ko lang. Ganito yan, guys, no? Paano kung hindi ko alam? Pero alam ko na ang derivative ay ganito. So, ang gagawin ko, kukunin ko lang yung y is equivalent to 8 out of x. Ngayon, kung alam naman natin na alam ko naman yung y prime, iisa-isain ko eh. Di ba alam ko yung y prime ko is 2. Iisa-isain ko sa choices eh. Ngayon, kung yan ay mag-equal based doon sa ating formula, yun yung tamang sagot. Since ito yung nag-equal, therefore, tama yung number. Nakuha yung technique, guys. Did you get the technique? Paki-ano nga, paki-thumbs up kung nakuha yung technique. Okay, so yun yung mga technique dito, no? In terms of ano. Kaya, guys, no? Yun yung ano, turn lang natin. Okay, so anyway, I think second to the last. Ito guys, ano lang to, that is the product rule. Siguro i-ano natin, no? Practicein natin yung tinatawag na ano, differential calculus. So ano yun? Y is equal to x ln x. Tapos kukunin ko yung second derivative. Okay, practicein nga natin. Kasi baka ano eh, nakakalimutan eh. Although may calculator, pero syempre second derivative na yan, hindi nagaanong nakakatulong ang calculus. Again, ang calculator nakakatulong dito sa difference, pero hindi not totally lahat, no? Kaya dapat alam mo pa rin. But anyway, ginagamit ko dito is the product rule. Since magkaibang product yan, ang gagawin ko is, this is U. Ito yung tinatawag na V. So, UDV plus BDU. So, ganyan lang mangyayari, no? So, x ln x plus ln x dx. O, anong x derivative of ln of x? 1 out of x. Di ba? Kabisado na ba natin yan eh? Ay, 1 out of x, no? So, kukunin mo yung ano, ito yung ano, plus ln of x. Kasi derivative of x is x.
So therefore, ang gagawin ko dito, ang mangyari dito is 1. Ang dy over dx ko is simply 1 plus ln of x. So basically yan. Ngayon, ang tanong is second derivative. Pag second derivative, derivative mo lang ulit yan. Yan ay dy over dx square. Then, after nyan, ito ay magiging 0. Okay, derivative ng ln of x is 1 over x. Kaya lalabas dyan is 1 out of x. O, yun yung answer dyan sa part na yan, no? Therefore, the answer here is 1 out of letter A. Then the last one, ito guys, find the equation of the tangent. Okay, may tanong pala dito sa 14 bago tayo magpatuloy. Nag-gets naman guys, dito tayo sa last number. Okay, last number. Dun sa problem, ang sabi, ayan no, ang sabi dyan, find the equation of the tangent to the curve. Actually dito, medyo mahaba-haba ang solution. Kasi ang gagawin ko is I will get the derivative. Tapos kukunin, find the equation daw ng tangent. Nakadikit doon sa point 1, 2, 3. Siguro I can differentiate muna. So na yun, ito, differentiate. Itong y is equivalent to ano yan, x plus 5 over x. Kukunin ko muna yung yung derivative nito. Okay, so pag kinuha ko yung derivative nito, magiging y prime. 'Di ba? Kapag kinuha ko yung derivative, ito ay magiging dy over dx. Okay, magiging 1. Okay? Plus, ito mas madali, ganito gawin nyo. Itaas nyo yung x, pero lagyan mo ng negative 1. Kasi kapag gano'n yan, tinataas. So therefore, magiging 1, derivative is negative 5 x raised to negative 2. Ito guys, automatically, kapag nag-differentiate ka, nagiging 0. Di ba the first derivative? Okay, so therefore, or siguro hindi muna, no? Kasi may slope nga pala tayo, so hindi muna pala siya magiging, ito yung magiging slope. Nga pala, may slope tayo. Nalala ko na. So ito ay magiging slope o dy over dx or y prime. Kaya ang mangyayari dyan, since dun sa problem, meron kang dinaanan na 0.1 and 3. So ito yung lalabas dyan. Dy over dx is equivalent to simply 1. Lagi ko lang siguro dito ng minus 5 all over x squared. Baba ko lang ito. Okay, so yan guys, makikita mo dyan, meron kang 0.1, ang sabi dyan, find the equation of the tangent of the curve at 0.13. So meron kang at 1 and 3. So isa-substitute ko yun doon. So pag sinubstitute ko dito, yung makukuha kay slope. Kasi may value ng x. Okay, that is equivalent to, since x equal to 1, magiging 1 minus 5 or equivalent to negative 4. Yun yung aking slope. Now, going back to the problem, sabi, find the equation of the tangent of the curve. So, what I'm going to do is gagamit ako ng point slope form. Kasi sabi naka-tangent. Eh, ang point slope form, meron kang y minus y sub 1 is equivalent to, ang tawag yan, point slope form yan, m x minus x sub 1. Okay, so since 1 and 3 ang dinaanan, y minus 3,
is equivalent to negative 4 na slope multiplied by x minus 1. So basically, ganito mangyayari, y minus 3, ay sorry, y minus 3 is equivalent to negative 4x plus 4. So kapag nilipat ko sa kabila, magiging 4x plus y minus 3 minus 4 is equivalent to 0. Ngayon, ang lalabas dito is what? Ang lalabas dyan is 4x plus y minus 7. Kaya ito nilalabas. 4x plus y minus 7. So that is the equation equivalent to 0. So that is the answer. Okay, question, guys. Kayang-kaya ba? Tingnan natin sa tanong. Nandito yung tanong, no? Ayan, ang sagot. Na ano ba? Na naintindihan? Paki-ano nga, paki-thumbs up. Okay, merong shortcut ulit dito. I think meron, no? Gaya ng ginawa ko kanina. Tingnan nyo mabuti. Ang sabi dyan, dumaan to sa ano? Dumaan sa point. Pag dumaan talaga sa point, ang ibig sabihin, ang gagawin nyo lang from the choices, substitute nyo yung, kung ano yung mag-equal to 0, yun ang tamang sagot. So let's say, itong letter A, yan ang sagot eh. 4. Yung x, gawin mong 1. Kasi basta dumaan sa point, yung equation, pwede mong i-substitute. Ito ay 3 minus 7. Dahil yan ay nag-equivalent sa 0. Ito ay magsi-0. O, di ba? The rest hindi na mag-equivalent eh. Di ba? So, ito yung sagot, letter A. Tapos na ako. Question. Nakita yung mga trick. Basta guys, find the equation of the tangent of the curve. Yung curve na yan, nakadikit dito sa 0.13. Gaya nung ginawa ko kanina, sinabstitute ko lang din. Okay, question. May tanong kayo on that part? Okay, so I think that ends our topic. So, wait for the midterm exam face-to-face, mathematics. Aabot tayo, tingin ko ng differential calculus. Hanggang DIFCAL. Algebra, trigonometry, analytic geometry, tapos differential calculus. Yun yung magiging coverage. Kayang-kaya ba, guys? Up to 50 items yon. May mga worded problem. May mga ganyan. Pwede naman calculator, syempre. Okay, sige. So I think I can now stop the recording.